Hindi mo pa ba makontakt ang asawa mo? Sandali lang. Uy, kuya! Huwag mo nang hintayin ang mga kuya. Hindi sila darating. Sofia, bakit ka sumasagot? Gusto mo bang maging manugang ng grupo Nash? Managinip ka na lang. Sa tingin mo, papakasalan ka ng mga kuya? May sipon ako, kaya kailangan akong alagaan ng mga kuya. Hindi sila makakapunta. Ate, hindi ka naman galit sa akin, di ba? Binibining Nash, kung nagmamadali kang magpakasal, pwedeng ako na lang ang pakasalan mo. Magpakasal na tayo. Ipaparehistro natin ang kasal natin. Nag-asawa ako ng taong minsan ko lang nakilala. Maligayang pag-aasawa, Binibining Nash. Bakit ako? Medyo huli na para itanong yan, di ba? Hindi. Gusto mo na agad ng diborsyo, di ba? Hindi, nagtataka lang. Dahil sa huling habilin ni Lola. Pareho tayong makukuha ang gusto natin, di ba? Binibining Nash, kailangan mo lang gumanap bilang mabuting asawa. Sandali. Sige, papunta na ako. Pasensya na, Binibining Nash. May importanteng gagawin ako. Kailangan kong umalis. Ayos lang. Sige na. Mga anak, ito ang bago ninyong kapatid na babae. Ang pangalan niya ay Yvonne. Alagaan ninyo siyang parang tunay na kapatid. Sige, ang ganda mo. Magiging nobya mo ba ako kapag lumaki na tayo? Hindi, akin si Yvonne. Hindi siya sa'yo. Akin si Yvonne. Kung ganon, sa ika-20 kaarawan ni Yvonne, hayaan natin siyang pumili ng mapapangasawa. Ano sa tingin ninyo? Sige. Kuya, gusto ko ng mansanas. Halika rito, kayong lahat. Sofia, siya yung kapatid na nawala natin noong bata pa tayo. Kailangan nating tratuhin siya ng mabuti. Sofia, marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Nasa tabi mo kami palagi. Bunso, sama-sama tayong mabuhay ng maayos simula ngayon. Ang sarap magkaroon ng mga kuya. Nilalagnat si Sofia. Abala kami sa pag-aalaga sa kanya. Nag-aalangan ka rin bang pumili? Perpekto. Ipagpaliban na lang natin ang kasal hanggang sa susunod na taon. Simon, ipagpaliban na lang natin ang ilang taon pa. Gamitin mo itong panahon para mag-isip-isip. Hindi na kailangan. Wala ka nang dapat ipag-alala sa akin. Kasal na ako. Yvonne, inalagaan lang namin si Sofia. Malaking bagay ba iyon? Alam mong maraming pinagdaanan si Sofia. Si Sofia ang bunso nating kapatid. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Sofia. Yvonne, isa ka sa amin. Sino ang magpapakasal sa iyo? Bakit ang kapal ng mukha mo ngayon? Pinanggap mo pa ang rehistro ng kasal. Ang pagpunit nito ay hindi nangangahulugang hindi ako kasal. Iimbitahan ko kayo sa kasal ko. Sana pumunta kayo. Nagpapa-inosente ka na naman. Sawa na ako. Gusto kong makita kung paano mo ito gagawin. Nagpapasakit ka na naman? Yvonne, tama na.
Inaatake ako ng anemia. Nagpapanggap ka na naman? Nagpapaka-artista ka pa rin? Sige, tara. Titigil din siya pagkatapos ng ilang sandali. Hoy, Sofia! Mga lalaki, saan kayo pumunta? Masama ang pakiramdam ko. Lumabas kami para kunin ang paborito mong lugaw. Babalik kami agad. Tumagal ka pa ng konti, Sofia. Simula nang bumalik si Sofia, nagbago ang mga kapatid. Ang aso ni Sofia ang nagpatumba ng paso ko. Yvonne, huwag ka nang magtanim ng mga bulaklak na ito. Hindi gusto ng aso ni Sofia ang mga iyan. Tinanim ko lang iyan dahil gusto mo ang amoy. Sabi ko, hindi. Noong nilalagnat ako at masama ang pakiramdam, binaliwala mo ako. Pero kapag nagasgas lang si Sofia, nababaliw kayong lahat. Simon, sumasakit ang ulo ko. Baka nilalagnat ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Bahagyang lagnat lang iyan. Hindi naman malala. Nahulog si Sofia. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Tara na, Sofia. Kahit noong inaapi ako ni Sofia, panig kayo lagi sa kanya. Ate, bagay sa iyo ang basahan na iyan. Pwede mo ring linisin ang kwarto ko. Ano ito? Hindi ba ito ang singsing ni Gabriel? Ano? Ikaw, Anong problema? Sinabi kong okay lang, pero bigla siyang bigla kang... Wala na ang kasunduan. Ako at ang mga kapatid. Tapos na kami ngayon. Saan ito? Bahay ko ito. Nahimatay ka sa pasukan ng Civil Affairs Bureau. Pasensya na. Okay lang. 10 araw pa bago ang kasal. Ang kalusugan mo ang dapat unahin. Ako na ang bahala sa lahat ng paghahanda sa kasal. Okay, salamat. Magpahinga ka muna. Papasok na ako sa trabaho. Sa 10 araw pa? Makakaalis na ako sa bahay na iyon. Binabati kita sa iyong paggaling, Sofia. salamat. Anong ginagawa ninyo sa kwarto ko? Talagang may sakit si Sofia. Mas maganda ang sikat ng araw sa kwartong ito. Mas madaling alagaan siya. Sa ngayon, dito muna mananatili si Sofia. Inilagay ko ang bagahe mo sa silid panauhin. Ano? Ate, pasensya na. Dahil lang ito sa mahinang kalusugan ko. Kung iisipin mong abala, saka ako, aalis na. Ito ang bahay natin. Kami ang magpapasya. Eto, ang kotse na lagi mong gusto, bilang regalo para sa iyong paggaling. Nakuha ko itong anting-anting para sa iyo mula sa Namsan Temple. Napaka-epektibo nito. Sofia, ito ang aking tropeo ng kampyonato. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking swerte. Sana lang manatili kang malusog. Naintindihan mo? Salamat, mga kapatid. Oh, kahapon ay kaarawan ni Yvonne. Tama? Anong regalo ang nakuha mo? Kahapon, nilagnat si Sofia. Hindi namin nakalimutan. Eto, kung ano ang gusto mo, bumili ka na lang. Hindi na kailangan.
Walang saysay na kumuha ng regalo ngayon. Kahapon nagsinungaling ka tungkol sa pagpapakasal. Ngayon, ayaw mo ng regalo, Yvonne. Hindi ka naman. Galit pa, di ba? Di wag kang magsisi. Hindi ako magsisisi. Yvonne, ano bang problema mo? Kita mo? Lahat ng nasa bahay na ito ay akin. Mas mabuting umalis ka na ngayon habang kaya mo pa. Huwag kang mag-alala. Aalis ako sa ilang araw. Sino ang nakakaalam? Kung mananatili ka lang, kumilos ka ng maayos. Marami akong paraan para hindi ka komportable dito. Ang bahay na ito ay talagang walang lugar para sa akin, hindi ba? Susunod na item para sa auction dati ay pag-aari ng maharlikang Europeo, isang 5 karat na diamante na singsing. Simula sa $1.5 milyong. 1.5 milyon. Mayroon kaming 1.5 milyon. 2.5 milyon. Mayroon kaming 2.5 milyon. 10 milyon. Bid ng numero 8, 10 milyon. 10 milyon, isang beses. 10 milyon, 2 beses. 10 milyon, 3 beses. Nabenta! Pinabati kita, bidder number 8. Etan, paano ang singsing na ito? Ingatan mo ito. Ito ay isang singsing pangkasal. Kailangan mong kumain ng maayos para hindi ka magkasakit. Yvonne, napagpasyahan mo na ba kung sino ang pakakasalan mo? Nakapag-book na ako ng venue ng kasal. Naghihintay lang na pumili ka. Ano ang tingin mo dito bilang singsing pangkasal? Kung hindi mo gusto, pwede tayong pumili ng ibang estilo. Kasal na ako. Sa 10 araw na ang kasal. Ito ang aking singsing pangkasal. Ang ganda, di ba? Yvonne, isang bagay ang magsinungaling sa amin. Ngunit, ngayon nagsisinungaling ka na rin kay tatay? Tama na. Kung magpapatuloy ka, magsisisi ka, Yvonne. Nakalimutan mo bang lihim kang sumulat ng liham sa isa sa amin? Kaya si Yvonne ay nagpasya na kung sino ang pakakasalan. Oo, may gusto ako sa isa sa inyo. Ate, hindi ba ito isang screenshot? Ito ay naiulat na dati sa balita na isang natatanging singsing ng Maharlika. Sino ba talaga ang pakakasalan mo? Mahalaga ba talaga ang singsing na ito? Kung gayon, hindi siya isang ordinaryong tao. Siyempre, isa na namang kasinungalingan. Masyado ba naming pinahahalagahan ka? Hindi. Sofia, okay ka lang? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Ako ang nasaktan. Si Sofia lang ba ang pinapahalagahan mo? Mahina ang puso ni Sofia. Paano kung matakot siya? Sofia, sinadya mo yon, di ba? Bakit bigla kang kumuha ng kutsilyo? Ate, pasensya na. Nadulas ako. Hindi ka umiwas, kaya bakit si Sofia ang sinisisi mo? Masakit ang puso ko. Sofia, okay ka lang? Pumunta tayo sa ospital. Bilisan mo, bilisan mo. Yvonne, okay ka ba? Mag-ingat ka. Kukuha ako ng gamot. Pumunta ba tayo sa ospital? Maliit na sugat lang ito. Sa oras na makarating tayo sa ospital, gumaling na ang sugat. Malaki man o maliit, basta nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Mag-ingat ka mula ngayon. Medyo malubha ang sugat na iyan. Pumunta ba tayo sa ospital? Ayos lang, Tito.
Kaya kong asikasuhin itong maliit na gasgas. Sinuri ko ang surveillance. Sinadya iyon ni Sofia. Ipapahingi ko siya ng tawad sa iyo. Yvonne, mula ngayon, tigilan mo na ang pagpapanggap na kasal ka. Tito, talagang kasal ako. Ito ang lahat ng ipon ko. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa mga taong ito. Talaga bang kasal ka? Oh, Mga walang hiya. Sinira nila ang isang tiyak na bagay. Yvonne, patawad. kumusta? Binibining Nash, nagpadala ako sa iyo ng damit na dinisenyo ko mismo. Kaya mo ring magdisenyo? Medyo lang. Gusto kong bigyan ka ng espesyal. Salamat. Kita tayo. Bagay ba sa akin ang damit na ito? Ano sa tingin mo? Kumusta? Maganda ba? Bagay talaga sa akin ang damit na ito. Mukhang maganda. Gusto ko. Sofia, bakit mo sinusuot ang damit ko? Hindi. May dumating na package. Pasensya na, Yvonne. Hubarin mo na ngayon. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagsusuot ako ng napakagandang damit. Hindi ka naman ikakasal. Kaya ibigay mo na lang sa akin ang damit. Baliw ka ba? Sinabi ko sa'yo, may asawa na ako. Ito ang wedding dress na isusuot ko sa kasal ko. Seryoso? Ang dami mong arte para sa damit. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit namin ito binili? Akala mo maiinggit kami? Baliw ka. Package lang naman. Dahil gusto ni Sofia, hayaan mo na siyang magkaroon nito. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Talagang ang may asawa ako. Ang damit na ito, ang asawa ko ay personal na dinisenyo para sa akin. Sofia, hubarin mo ang damit ngayon din. Yvonne, ang asawa mo ay isa sa amin. Kahit na ito ay isang acting lang, hindi ko papayagan na tawagin mong asawa ang ibang tao. Guys, tumigil kayo sa pag-aaway. Yvonne, gusto ko talaga ang damit na ito. Pwede bang akin na lang ito? Sofia, ikaw. Yvonne, kailangan mo bang lumayo ng ganito? Sige, kung gayon, tawagan mo ang asawa mo. Siya. Mahal, si Yvonne ay talagang may asawa. Alam ko na. Sino pa ba ang magpapakasal sa iyo bukod sa amin? Yvonne, tama na. Bawat isa sa amin ay magbibigay ng 50,000. Sapat na yon, di ba? Sofia, bibilhan kita ng bagong damit. Tara na. Salamat, kuya. Kanina ako nasa pulong. Ano yun? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang masira ang damit. Okay lang. Gagawa na lang tayo ng bago. Tatawagan kita mamaya. Sofia, bakit kailangan mong gawin to? Yvonne. Surprise! Gusto mo palagi itong manika, di ba? Ano sa tingin mo?
Gusto mo ba? Mahal na mahal ko ito. Salamat, Simon. Kumusta? Ikaw yon, di ba? Yvonne, ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ko ginawa. Sinira niya ang manika na ibinigay sa akin ni Simon. Paano naman gagawa ng ganyan si Sofia na napakabait? Nagkamali ka. Humingi ka ng tawad ngayon. Si Sofia ang mali. Ako. Bakit ako hihingi ng tawad? Umurong ka? Sofia, okay ka lang? Punta tayo sa ospital. Kung may mangyari kay Sofia, hindi kita patatawarin. Tumagal ka lang ng 9 na araw. Pagkatapos, makakaalis na tayo rito. Ginoong Nash, may tanong po ako. May espesyal bang dahilan kung bakit pinangalan ng Sofia ang brand na ito? Si Sofia ang aming nawawalang nakababatang kapatid na babae. Ang brand na ito ay parehong ginawa para gunitain ang kanyang 18 kaarawan at upang kumatawan sa aming pagmamahal sa kanya. Si Sofia ang tanging kapatid kong babae. Gusto naming gamitin ito upang ipahayag sa mundo na ang lahat sa grupo Nash ay mapupunta sa kanya sa hinaharap. Sofia, nakikita mo ba? Ang brand na lagi mong pinapangarap, ginawa ito ng iyong mga kapatid para sa iyo. Natupad na ang iyong hiling. Di ba? Sabi ng mga kapatid ko, ang grupo Nash ay sa akin lahat sa hinaharap. Hindi mo ako kayang pantayan. Magandang araw po. Ako si Derek, sekretaryo ni Ethan. Inutusan ako ni Ethan na dalhan ka ng mga bagay. Para sa akin? Ito ang mga dokumento ng ari-arian para sa bahay kasalan na inihanda ni Ethan para sa iyo. At ito ang mga susi ng sasakyan para sa kasalan. Ito ang mga karagdagang alahas para sa iyo. At ito ang bigay kaya, ito ay halos 400 milyon. Masyadong mahalaga ito. Wala iyan. Ibibigay ko rin sa iyo ang 2/3 ng aking mga ari-arian. Ethan, hindi ko ito matatanggap. Ito ay tradisyon ng aming pamilya. Kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ko maipapaliwanag kay Lola. Salamat. Binibining Nash, nakahanap kami ng bakas tungkol sa kuwintas na ipinag-utos mong imbestigahan namin. May mga gamit ng magulang ko sa subastang ito. Kailangan kong makuha ang mga ito. Tama nga, mga gamit ito ng aking mga magulang. Sofia, kung ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Bibilhin namin ito para sa iyo. Salamat, Julian. Di ba? Ang biolohikal ay iba talaga. Hindi maihahambing sa inampon. Akala ko talaga ikinasal siya. Pinapasok ng mga Nash ang isang tulad niya sa pamilya. Siyempre gusto nila ng kapantay sa pamilya. Susunod na item. Ito ay isang piraso na may natatanging disenyo at cubic zirconia. Simulang bid ay $150,000. 500,000. May bid na 500,000. Ano bang problema kay Yvonne? Kung ganoon. Ang ganda naman. Bagay ba sa akin? Gusto mo ba ito? 1,000,000. May bid na 1,000,000. 1.5 milyon. May bid na 1,250,000. 2,250,000. May bid na 2,250,000. 3 milyon. May bid na 3,000,000. 5,000,000. May bid na 5,000,000. Yvonne, natapos ko na ang disenyo para sa kwintas. Mga gamit ng iyong mga magulang. Kukunin ko ang mga ito para sa iyo, sigurado. Salamat sa inyong lahat.
Huwag dapat mapunta sa ibang tao. 5,000,000 milyon. May bid na 5,000,000. Ako, ito. Hindi ba sinabi mong may gustong bumili ng hiyol sa mataas na presyo? Hindi ba sinabi mong ang painting na iyon ay para sa iyong magiging asawa? Gusto ko itong ibenta. Wala na itong saysay ngayon. 7,500,000. May bid na 7,500,000. May mas mataas pa bang bid? Kung wala, 7,500,000, una. 7,500,000, ikalawa. 15 milyon. May bid na 15,000,000. Nabenta, binabati kita, number 4. Julian, gusto ko ikaw ang magsuot nito para sa akin. Sofia, itaas mo ang iyong buhok. Matagal mo nang nakalimutan? Ang pangako mo sa akin. Sofia, ang kuwintas na ito ay pamana ng aking mga magulang. Pakibalik. Talaga? Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Wala ka kundi isang aso. Pero anong magagawa ko? Hindi ko ito ibabalik. Ano? Yvonne, ibibigay ko sana ito sa iyo. Bakit mo itinapon? Ivan. Baliw ka! Lumabas ka na! Ito ay mga pamana ng aking mga magulang. Kailangan kong hanapin ito. Sa iyong mga magulang? Pamana? Kailangan kong mahanap ito. Yvonne, napabayaan natin ito. Ako rin? Nakalimutan. Kuya, Yvonne, magkakasakit ka sa lamig niyan. Si Sofia ay aming tunay na kapatid, kaya ganon kami kumilos. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa aming mga puso. pinaghihintay ang pinakamahalagang tao sa iyo, buong araw. Sinasabing mahalaga ako, pero lagi mo akong iniiwan. Mga kuya, hindi ako makahinga. Sofia? Okay lang, nandito kami. Palagi mong sinasabi na ako ang pinakamahalaga. Pero kapag nagpapaarte si Sofia, iiwan mo na naman ako rito. Gising ka na. Anong nangyari? Mas, bumuti na ba ang pakiramdam mo? Oh, ano ito? Nakita ko ito. Astig, di ba? Sa susunod na may ganito, lumapit ka sa akin. Salamat, Ethan.
Yvonne, paglaki mo, papakasalan mo ba ako? Para sa pagpasok ni Yvonne sa kolehiyo, ito ang regalo ko. Tulad ng lagi kitang nasa tabi. Gusto kita. Yvonne, anong ginagawa mo? Yvonne, bakit mo sinunog ang isang bagay na perpektong maayos? Dahil ayokong mag-misinterpret ang asawa ko. Yvonne! Naghanap kami sa buong bansa. Nakakita ng kahawig. Tama na. Hindi na kailangan. Nahanap ko na ang totoo. Malinaw na peke iyan. Kailangan ba talagang ganito? Inaanyayahan ko kayong lahat sa kasal ko. Ikaw? Nagbibiro ka lang, di ba? Imposible. Mahal na mahal tayo ni Yvonne. Paano siya makakapag-asawa ng iba? Eksakto. Talagang imposible. Yvonne, kung sa tingin mo ay nagawan ka ng masama, pwede kang bumalik dito. Ito ang iyong tahanan palagi. Kayong dalawa, ngayon ang kasal ni Yvonne, saan ka naman pupunta? Jay, seryoso ka ba sa kanya? Okay, kukunin ko na lang ang lisensya mamaya. Ay naku, nakapagpalit ka na ng damit pang kasal. Galit ka pa? Oo. Anong oras magsisimula? Gusto kong manood. Uy, Sofia. Ano? May nangyari? Pupunta ako dyan. Saan ka pupunta? Ngayon, ang kasal ni Yvonne, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Tay, nasaktan si Sofia. Pupunta ako sa ospital para bisitahin siya. Tapos, babalik ako para kunin ang lisensya. Nasaan ang doktor? Doktor! Sofia, manatili ka lang. Huwag kang mag-alala, Sofia. Magiging maayos siya. Binibining Nash. Yvonne, pakakasalan mo ba ako? Sa tingin ko, may nakalimutan akong mahalaga. Yvonne? Yvonne, nasaan ka? Wala ako sa nakaraan mo. Pero lagi akong nandyan para sa kinabukasan mo. Yvonne, Tito, anong ginagawa mo dito? palagi kitang itinuring na parang sarili kong anak. Ang anting-anting na ito ay magpoprotekta sa iyo.
Sige, tuloy ka. Tayo. Ay tiyak na magiging masaya. Si. Akala ko lang nakita ko si Yvonne na nakaupo sa kotse ng kasal. Ano? Ang ganda ng kotse ng kasal na iyon. Kapag nagpakasal si Yvonne, maghahanda kami ng mas maganda pa para sa kanya. Yvonne, bakit hindi mo sinabi sa amin? Sofia, Gabriel, saan ka pupunta? Pwede ka bang manatili ng kaunti pa? Sofia, nandito ang mga nurse. Magiging maayos ka. Sabi ng doktor, kailangan mo lang magpahinga. Aalis na ako. Kuya, Sofia, may mga gagawin ako. Kaya aalis na ako. Pasensya na. ano? Iiwan mo na lang ba ako? Medyo natatakot lang ako. Kaya ako ganito. Ganun ba? Salamat. Sige, aalis na ako. Siya. Yvonne, bakit hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa? Imposible. Talagang nagpakasal si Yvonne. Yvonne, lumabas ka! Wala siya rito. Tay, itinago mo ba si Yvonne? Tigilan mo na ang pagloloko. Hindi nakakatawa. Yvonne ay ikinasal na. B.E. Huwag kang magsinungaling sa amin. Nasaan si Yvonne? Hahanapin ko siya. Huli na. Tinatanong mo ako tungkol kay Yvonne, nasaan siya? Tingnan ninyo mismo. Tingnan ninyong mabuti. Ito ay naka-photoshop, di ba? Saan mo nakuha ito? Imposible. Mahal na mahal tayo ni Yvonne. Hindi ako naniniwala. Kailangan kong makita mismo. Gabriel, asawa ni Yvonne ay hindi basta-basta pwedeng lokohin. Mawalang galang na, dito ba gaganapin ang kasal ni Miss Yvonne? Walang kasal ngayong araw. Mawalang galang na, dito ba gaganapin ang kasal ni Miss Yvonne? Wala. Mawalang galang na, may kasal ba para kay Miss Yvonne? Hindi ako sigurado. Yvonne, nasaan ka? Tapos na ang kasal. Ang reception ay sa isang pribadong villa. Pumasok na tayo at tingnan. Yvonne, nandito na kami. Kamusta? Pakipakita ang imbitasyon ninyo. Umalis ka. Paanong di mo ako hahayaan? Alam mo ba kung sino ako? Ang hinahanap namin ay nasa loob. Sino ang may-ari ng villa na ito? Bawal ang mga tagalabas. Mangyaring umalis. Sandali. Hindi ba ito ang villa ng Grupo Hayes? Nakita ko ito sa balita. Ngayong taon, pumasok ito sa pandaigdigang talaan ng mayayaman, ang Grupo Hayes. Ang Grupo Hayes at si Yvonne? Imposible. Marahil ka mag-anak nila. Dahil may kasal, hindi ito peke. Magpapakasal sa isang estranghero? Kailangan kong magtanong. Umalis ka. Hindi. Si Ethan yan.
Yvonne. 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 Nandito na kami. Yvonne. Dito. Yvonne. Dito, Yvonne. Hindi, salamat. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. May asawa na ako. Ang kasal ay 10 araw na lang. Ito ang aking singsing na pangako. Sabi ko, may asawa na ako. Ito ang damit pangkasal na isusuot ko. Iniimbitahan kita sa aking kasal. Yvonne. Saan ka pupunta, Yvonne? Dito. Tingnan mo dito, Yvonne. Yvonne. Sandali. Sa totoo lang, sinabi sa amin ni Yvonne noon pa. Tumanggi lang kaming tanggapin ito. Bro. Anong nangyayari? Anong ginagawa nila? Yvonne. Si Yvonne ay atin. Siya ay dati ng atin. Mula nung bata pa tayo, kahit sino. Walang mag-aalis kay Yvonne sa atin. Ano ang gusto mo? Buwisit ka! Akala mo kaya mong nakawin ang asawa ko sa mga kakayahan mong iyan? Ethan, ang pagpapakasal ni Yvonne sa'yo ay isang kapritsyo lang. Kaya, ibalik mo na sa amin si Yvonne ngayon. Pwede kang magpakasal kahit kanino, pero hindi kami mabubuhay kung wala si Yvonne. Si Yvonne mismo ang pumili sa akin. Hindi ba kayo ang mga nag-iwan sa kanya? Kuya? Sofia, hindi ka pa ganap na nakaka-recover. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa inyo. Pero talagang nagpakasal na si ate. Ang guwapo niya talaga. Saan nakahanap si Yvonne ng ganyang lalaki? Si Yvonne ang lahat sa amin. Si Sofia ay aming bunso. Si Yvonne ang pinakamahalaga sa amin. Ano? Si Yvonne ang pinakamahalaga? Kukunin ko lahat ng meron siya. Uy, sana magkasundo tayong lahat. Hindi ba't kasal na siya? Gusto pa ba niya ang mga kapatid niya sa tabi? Medyo mababa lang na pambabastos iyan. Bahala na. Ngayon, asawa na ako ni Yvonne. Hindi mo ba gustong bumaba at makita? Nakaraan na yun lahat. Nakausad na ako. Bukod pa riyan, asawa na ako ni Ethan ngayon. Kahit ayaw mong aminin, kasama mo pa rin siya ng mahigit 1 dekada. Mahal? Hindi ka nagsiselos, di ba? Mahal, sino ang nandito? Yung dating nag-aarte lang ng cute sa akin. Ngayon, ginagawa na rin niya kay Ethan. Yvonne, gising na. Bumangon ka. Mahuhuli ka. Kuya, hayaan mo akong matulog pa ng konti. Akala mo sasabihin ko yun, ha?
Kung hindi ka pa rin babangon, eto, bumangon ka na. Yvonne, paano mo naging kasama ang ganyang tao? Pagod ka kahapon. Bakit hindi ka na lang matulog pa? Siguradong pagod na pagod ka kahapon. Yvonne, hiwalayan mo na si Ethan ngayon at umuwi ka na sa amin. Yvonne, sa tatlo sa amin, sino ang pipiliin mo? Sabihin mo. Ako ang nasasaktan ngayon. Si Sofia lang ba ang iniisip mo? Sobrang sakit ng puso ko. Pumunta tayo sa ospital. Makinig kayo. Lahat. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon. Ngayon, nabubuhay lang ako para sa mga taong nagmamahal sa akin at sa ating munting pamilya. Ayaw na tayo ni Yvonne. Ang lahat ng taon na iyon ang damdamin, nawala na lang. Mahal na mahal ka namin. Mahal ako? Hindi iyon pag-ibig. Laro tayo ng bola, ate. Hindi, siya ang kapatid ko. Siya lang ang pwedeng makipaglaro sa akin. Anong ibig mong sabihin siya ang kapatid mo? Tigilan niyo na ang away kayong dalawa. Hindi ako kapatid ng sino man. Ako lang si Yvonne. Kung tatawagin ninyo ako sa pangalan ko, hindi na kayo mag-aaway. Tinatawag din kitang Julian. Simon. Gabriel. Dahil napakahalaga mo sa akin. Walang saysay na pag-usapan ito ngayon. Tigilan na natin dito. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang sa harap ko. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Palagi akong nasa tabi mo. Hindi na kailangan. Nagpakasal tayo dahil pareho tayong may mapapala. Huwag mo akong aliwin. Walang pag-ibig sa mundong ito. Ganyan ang mga kapatid ko. Mrs. Ethan, handa na ang almusal. Kumain ka na. Talagang naiinggit ako sa iyo, madam. Ang pagpapakasal kay Ethan ay sigurado ka na sa buhay. Kung ako, iiwan ko rin ang pamilya ko para pakasalan siya. Oh, sabi nila, madam, kamukha mo raw ang unang pag-ibig ni Ethan. Totoo ba? Yvonne, umupo ka. Sa huli, gusto mo pa rin akong pumirma ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Ma'am, ayon sa mga patakaran ng pamilya, ang pagpirma ng prenuptial agreement ay isang kinakailangang proseso. Dahil kasal na kayo, ginagawa na namin ang hakbang na ito ngayon. Naiintindihan ko. Sa ganitong paraan, mas madali kung maghiwalay tayo. Pumirma lang dito? Hindi mo ba gustong basahin ang mga tuntunin? Hindi ko hinahabol ang pera ni Ethan. Hindi naman ito akin simula pa lang. Ma'am, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Ano ba sa tingin mo ang pinipirmahan mo? Hindi ba ito kasunduan sa paghahati ng ari-arian? Huwag kang mag-alala. Kahit maghiwalay tayo, hindi ko kukunin ang pera mo. Hindi ba ito kasunduan sa paghahati ng ari-arian? Tingnan mo mismo. Ano ito? Kasunduan bago ikasal? Mga ari-arian sa pangalan ni Ethan, mga bahagi, stock, at sining ng Grupo Hayes, mga alahas, komersyal na gusali, lahat ay naitala. Alam kong hindi ka ordinaryo, pero hindi ko inaasahan na ganito kakayaman.
Bakit mo ako pinapakitaan ito? Hindi ba lahat ito ay mga ari-arian bago mag-asawa? Ang motto ng aming pamilya ay, ang may sala ay aalis na wala. Kung magbago man ang isip ko, ang lahat ng ito ay sa iyo. May mga pamilya pa bang sumusunod sa ganyang moto? Yvonne, ngayon, maniniwala ka na ba sa sinabi ko? Kung ang taong nakilala mo nung araw na iyon ay hindi ako, magpapakasal ka ba sa iba? Hindi. Dahil hinihintay kita. Mentua. Bakit ako? Huwag mong sabihing pag-ibig sa unang tingin. Hindi ako naniniwala. Sumama ka sa akin. Ito ang mga sagot ko. Sabi nila ang babae, kamukha ng unang pag-ibig ni Ethan. Totoo ba? Kamukha ko lang ang unang pag-ibig ni Ethan. Hindi ba ako iyan? Ang manugang natin ay hindi basta-basta. Hindi mo ba ako naaalala? Huwag kang umiyak. Laro tayo. Lumayo ka, iwan mo ako. Kaibiganin mo ako. Wala akong kaibigan. Yvonne, magtiwala ka sa akin, tumalon ka. Ang pogi mo, paglaki ko pakakasalan kita. Yvonne, matagal na kitang hinahanap. Magdahan-dahan ka. Pero noong nahanap kita, nasa tabi mo na sila. Nang makita kita noon, talagang hindi ko masabi ang nararamdaman ko. Pasensya na, wala akong alam dito. Huwag kang humingi ng tawad. Kasal ka na sa akin ngayon. Hindi ko inakala na may taong magmamahal sa akin ng ganito sa mundo. Ethan. Huwag na tayong maghiwalay pa. Hindi na kita pakakawalan pa. Bumalik na ang binata. Ma'am, anong nangyayari sa silid ni Yvonne? Saan napunta ang mga gamit ni Yvonne? Hindi ba sinabi ng mga binata na ang silid na ito ay para kay Miss Sofia? Ano naman ang tungkol sa silid ni Yvonne? Inilipat na ito sa silid panauhin sa ikalawang palapag. Sa madilim na silid ba siya nakatira sa lahat ng oras na ito? Ano ba ang ginawa natin kay Yvonne?
Ang pagiging mabait kay Sofia ay dahil lang sa pagkakasala. Malinaw naming sinabi sa kanya, na siya ang pinakamahalagang tao para sa amin. Bakit pa rin niya tayo iniwan? Sofia, okay ka lang ba? Sinabi ng doktor na huwag kang gumalaw, di ba? Ang mga mukha niyo ay lungkot na lungkot. Binisita lang kita. Kumain muna tayo ng masarap, tapos humingi tayo ng tawad kay Yvonne. Magpahinga ka muna. Lutuan kita ng masarap. Sofia? Nasunog ka ba? Masakit ba? Ang clumsy ko talaga. Gabriel, pasensya na at pinag-alala kita. Anong problema? Natalsikan ako ng mantika at pinupunasan ni Gabriel para sa akin. Mag-ingat ka. Pumunta ba tayo sa ospital? Hindi na, maliit lang na sugat. Magpahinga na kayo. Lutuan ko kayo ng masarap. Sige na. Si Sofia ay hindi pa nagluto dati. Anong nangyari sa kanya ngayon? Yvonne, ito ang paborito mong apricot jam. Sofia, pasensya na. Okay lang. Yvonne, sa totoo lang, ang magkaroon ng 3 mapagmahal na kapatid na lalaki at gusto pa ring pakasalan ang ibang lalaki. Naghahanap pa siya ng mayamang lalaki. Sofia, hindi ganyan si Yvonne. Nakakaramdam lang ako ng awa para sa mga kapatid ko. Hindi. Dahil hindi namin inalagaan ng mabuti si Yvonne. Ganon. Ano ba? Dati, sinisigawan mo na siya. Nagsisimula ka na bang magsisi? Imposible. Sa wakas, naalis ko na siya. Sofia, ganyan ka rin ba magsalita noon tungkol kay Yvonne? Gabriel, bakit hindi ka kumakain? Inihanda ko ito para sa'yo. Nag-ehersisyo ako kamakailan. Oh, ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-ehersisyo. Sa paningin ko, ikaw ang pinakagwapo. Pwede bang tumigil ka sa pagsasabi ng mga peking at mapagkunwari na bagay? Paano ko lang ngayon napagtanto na si Sofia ay isang mapagkunwari? Ako, nagalit ba ako kay Gabriel? Sofia, Naghahanap ba siya ng mayamang lalaki? uy, pare. Tingnan mo si Sofia para sa akin. Sa tingin ko, medyo kakaiba siya. Ang mga alaala natin ay nasa loob lahat. Ang makita ang mga ito ay tiyak na magpapabago ng isip ni Yvonne. Tama. Tiyak na hindi si Yvonne madaling maimpluwensyahan. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Pasok na. Sino ang gumawa nito? Ma'am, Opo, Ginoo. ikaw ang magpaliwanag. Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Maayos pa ito, ilang araw lang ang nakalipas. Paano naging ganito? Ito lang. Ginawa ni Sofia. Paano siya nakapasok sa attic? Kanina, nakita ko nga si Miss Sofia papunta sa attic. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Hindi ba sinabi ko sa'yo, walang pinapayagan sa attic maliban kay Yvonne? Dahil kayong 3 binata, ay sobra ninyong pinalayaw si Miss Sofia. Sige. Kami ang may kasalanan. Ano ito? Parang iniwan ni Yvonne. Lumaki ako sa ampunan.
Bago ko makilala ang mga kapatid ko, hindi ko alam kung ano. Simula ngayon, pamilya na tayo. Marami tayong unang beses na pinagsamahan. Ang unang pamilya na nagkaroon ako. Ang unang mga kapatid na nakilala ko. At ang unang beses na may nag-celebrate ng kaarawan ko. Maligayang kaarawan sa iyo. Mahal na Yvonne, maligayang kaarawan sa iyo. Ano ang hiniling mo? Isang lihim. Ang hiling ko ay maging pamilya, kasama ang aking mga kapatid, magpakailanman. Araw-araw kasama ang aking mga kapatid ay masaya. Kunin natin ang diary ni Yvonne at ayusin ito. Kapag nakita ito ni Yvonne, tiyak na magbabago ang isip niya. Hindi magbabago. Sumuko na siya. Bakit hindi na ako pinaniniwalaan ng mga kapatid ko? Bakit hindi nila makita na binubuli ako ni Sofia? Kailangan nating humanap ng ebidensya na binubuli ni Sofia si Yvonne. Hoy, ikaw. Maraming beses nang sinabi ni Yvonne na si Sofia ang nagtulak sa kanya. Pero hindi namin siya pinaniwalaan. Halata namang si Yvonne ang nasaktan. Pero mas nag-alala pa tayo kay Sofia. Ang manikang iyon ay ang ibinigay ko kay Yvonne. Naloko tayo ng tuluyan ni Sofia. Ngayon, sa wakas, naiintindihan ko na kung gaano nasaktan si Yvonne noong mga oras na iyon. Yvonne, pakiusap, huwag mo kaming iwan. Pakiusap, huwag mo kaming iwan. Bakit nasa harap mo ako, pero hindi na tayo makabalik? Yvonne, ganito ka ba kaawa noon? Musta? Pakiabot ito kay Binibining Nash. Mahal, tumigil na ang ulan. Maglakad tayo. Yvonne, medyo madulas ang kalsada pagkatapos ng ulan. Karga kita. Hindi, ayos lang. Karga kita. Sino yan? Sino yan? Madam, may isang Ginoo ang nagbilin na ibigay ito sa iyo. Salamat. Yvonne, pasensya na. Ito ang paumanhin ko. Pangako ko na hahanapin ko ang mga gamit ng magulang mo para sa iyo. At nais kong maging masaya ka. Hindi na kita gagambalain. Sino ang nagpadala? Wala. Yvonne, kalahati ng liham na ito ay taos-puso, kalahati ay hindi. Hindi kita kayang pakawalan. Pero kung ito ay magpapasaya sa iyo ng kaunti, sulit ito. Gabriel, pinadala ko sa iyo ang impormasyon ni Sofia. Tingnan mo. Oh, mga kaibigan,
Saan mo ako iniwan mag-isa? Oh, mga kaibigan. Anong problema? Kami dapat ang magtanong niyan. Bakit mo sinira ang mga alaala namin ni Yvonne? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ginawa. Lahat ng ginawa mo kay Yvonne ay nahuli sa kamera. Bakit mo gagawin iyon? Hindi totoo iyan. Talagang hindi ko ginawa. Oy. Patuloy ka bang magsisinungaling? Gusto ko lang na pumanig ka sa akin. Hindi ko gusto na mapunta kay Yvonne ang lahat ng pagmamahal mo. Hindi ko na uulitin. Ngayon na, impake mo ang gamit mo at umalis ka. Gusto mo umalis ako? Pinaalis mo na ako ngayon? Maaabala si Yvonne kung makita ka niya rito. Umalis ka na. Si Yvonne lagi? Oh, mga kaibigan. Ako ang kapatid mo. Kakabalik ko lang sa bahay na ito. Gabriel, saan ka galing? Buong gabi akong nag-alala. Nag-alala? Dapat alalahanin mo ang sarili mo. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Huling pagkakataon, ikaw ang magsabi. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Ano bang ginawa ko? Ang tunay naming kapatid na babae ay matagal nang namatay. Alam mo iyan mula pa noon at inilihim mo sa amin. Pumasok ka ng palihim sa pamilyang ito para lang sa pera, tama ba? Hindi iyan totoo. Papayagan mo ba siyang magkamali ng pagkaunawa sa akin ng ganito? Nagkakamali si Gabriel. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Hindi lang sa panunuhol sa direktor ng ampunan, kundi pinalsipika mo rin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ko ginawa iyon. Ito ay isang bitag na ginawa ni Yvonne para gumanti sa akin. Palagi niya akong kinamumuhian. Tumahimik ka. Kung marinig ko pang sabihin mo ang pangalan ni Yvonne, hindi kita pakakawalan. Sofia, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ang paghihirap na dinanas ni Yvonne, mamaranasan mo lahat iyon. Pakawalan mo ako. Alin ang dapat kong gamitin? Hindi. Hindi. Mag-ingat ka. Huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala. Ito, Hindi. mag-ingat mainit. Hindi. Tumigil ka. Hindi mo na kaya? Si Yvonne ay nagdusa ng sobra dahil sa iyo. Ako rin ang may kasalanan. Aktor din ako mismo. At nadaya ako ng masamang pag-arte ni Sofia. Naloko ako ng tuluyan. Teka lang at makikita mo. Dalhin mo siya. Hindi. Sofia. Maganda, di ba? Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Dahil magkapatid tayo, kahit saglit lang, patawarin mo ako ngayong isang beses. Hindi ko na uulitin. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa iyo. Ito ay blessing charm na nakuha ko sa Namsan Temple. Napakalakas nito. Ang sasakyan na lagi mong gusto bilang regalo para sa iyong paggaling. Sofia, ito ang aking propeo. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking swerte. Sana manatili kang malusog. Bakit? Bakit ganito ang trato ninyo sa akin? Paano mo nagawa ito? Paano ka naging ganito kalupit sa isang araw lang? Itinago ko ng mabuti. Paano mo nalaman? Magtago. So inamin mo. Wala na akong masasabi.
mga kapatid, iligtas ninyo ako. Simon, papatayin mo ba talaga ako? Hindi. Mamamanhik ka sa akin na patayin ka. Hindi. Hindi. Mali ako. Patawarin mo ako ngayong isang beses lang. Hindi ko na gagawin ulit. Baliw ka. Baliw kayong tatlo? Bakit hindi ako? Wala na si Yvonne. Bakit ginaganyan mo pa rin ako? Hindi makakatulong ang pagmamakaawa mo. Ang dapat mong hingan ng tawad ay si Yvonne. Dalhin ninyo siya. Bitawan mo ako. Hindi. Ayaw ko. Hindi. Maghintay pa tayo ng kaunti. Malapit na mag-alas 12. Wala namang masamang nangyari, di ba? Sa tingin ko wala. Maghiwa-hiwalay tayo at hanapin siya. Teka. Nag-post si Yvonne sa social media. Walang ibang pagpipilian. Kailangan nating humanap ng ibang paraan para makuha ang tawad ni Yvonne. Humingi ka ng tawad kay Yvonne. Bilisan mo. Kung hihingi ako ng tawad sa kanya, pakakawalan mo ba ako? Wala kang pakialam doon. Live si Simon. Sino ang babaeng ito? Sandali, hindi ba ito yung babae noong nakaraan? Yung dumikit kay Simon noong award ceremony? Mali ako. Hindi ako ang tagapagmana ng grupo Nash. Hinahabol ko ang yaman ng pamilya. Pinag-away ko sina Yvonne at ang mga kapatid. Kasalanan ko lahat. Yvonne, ang mga kapatid ay ikaw lang ang nasa puso nila. Kasalanan ko lahat. Mangyaring bumalik ka. Talagang binigo kita. Pasensya na. Kaya siya ang peking tagapagmana. Kung tatanungin mo ako, katawa-tawa ang tatlong kapatid na lalaki. Naloko sila ng isang manloloko. Papatatawarin mo ba sila? Hindi. Sobrang inapi nila ako. Bakit ko sila patatawarin? Ang mga dapat talagang humingi ng tawad ay hindi si Sofia, kundi sila. Pero wala na yang mahalaga. Sana lang. Tumigil na ang pangalan ko na pag-usapan online. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Mahal. Nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito? Pasensya na. Kung talagang nagsisisi ka, pagbayaran mo ako. Paano? Ganito. Okay lang ba yan? Hindi ko alam kung paano. Ayos lang. Ituturo ko sa'yo. Ethan, lahat ng balita tungkol sa asawa mo ay na-delete na. Hindi pa sapat yan. Hindi susuko ang mga yon. Haharasin nila ako at si Yvonne.
Babalik ako. Ma'am, alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? Bibigyan kita ng mapagbigay na gantimpala. Miss, hindi ba ito medyo delikado? Ma'am, isipin mo ang iyong mga bayarin sa medikal. Naiintindihan ko. Ako mismo ang maghahanda ng kape ng senyorito. Ang kape ng senyorito. Salamat. Maaari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Bakit ang init? Kuya, masama ba ang pakiramdam mo? Tulungan kita. Anong ginagawa mo? Lumabas ka! Ang droga ay medyo malakas. Pagkatapos ngayon, ako na ang may bahay ng bahay na ito. Kuya, pamilya tayo, diba? Bakit lagi mo akong pinalalayas? Kung masama ang pakiramdam mo, sumandal ka sa akin. Kung hindi tayo magkasundo bilang magkapatid. Eddie, magiging babae mo ako. Kung ganon, magiging babae kita. Tinrek mo ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Baliw ka talaga. Ang tapang mong idrog ako. Gabriel, bakit lagi mo akong pinaghihinalaan? Wala talaga akong ginawa. Gabriel, seryoso ako. Gusto na kita simula nung una pa lang kitang makita. Anong problema? Gabriel, dumudugo ang kamay mo. Ayos lang, hindi naman ako mamamatay. Gaano ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Ang tapang mong idrog ako. Hindi ko ginawa, Gabriel. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Sobrang gusto lang kita. Sofia, bakit si Gabriel lang ang nilalandi mo? Hindi ba ako sapat? Sobrang hindi ba ako kaakit-akit? Hindi yon. Dahil sobrang gwapo mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Talaga. Sa totoo lang, mas gusto kita. Mas gusto mo ako pero dinrug mo ang iba. Nakakadiri ka. Ito ang kamay na nagdrug. Hinding-hindi ka napapapasukin sa bahay ko habang buhay. Tapos na. Mali talaga ako. Nabulag ako ng obsesyon. Sobra lang talaga akong nagustuhan kayong lahat. Gusto ko lang kayong lahat ay sa akin. Hindi ko na uulitin to. Patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mo kaming hayaang makita ka pa. Tinapos din ng chairman ang kontrata namin. Bumaba ng 30% ang presyo ng stock. Hindi pa rin nalaman kung sino ang gumawa. Sabi nila ikaw daw. Na nanggulo sa maling tao. Kung malaman ko kung sino, hinding-hindi ko sila patatawarin. Sino ka? Sino nagpapasok sa iyo? Lumabas ka ngayon din. Ginoong Nash. Ito si Ethan mula sa Grupo Hayes. Grupo Hayes. Kung hazy yan, may pagkakataon pa upang ayusin ito. Pasensya na, Ethan. Ikinagagala kitang makilala. Ako si Julian. Hindi ito ang una nating pagkikita. Ethan,
Gusto lang naming mag-asawa na mamuhay ng tahimik. Ginoong Nash, ang inyong mga kalokohan ay nagbibigay sa amin ng problema. Ang lahat ay tungkol sa pagpapalitan. Ang aking regalo. Nasiyahan ka ba, Ginoong Nash? Ano? Ikaw ang nagpansila ng aming mga kontrata. Kung gayon, nakita ni Yvonne ang aming paghingi ng tawad. Nasaan si Yvonne ngayon? Sumama ba siya sa iyo? Pagtawag sa asawa ng iba sa kanyang unang pangalan, hindi masyadong magalang, di ba? Si Yvonne ay nagpakasal lang sa iyo dahil sa galit? May matagal kaming pinagsamahan. Babalik din siya sa atin sa huli. Ang tiwala mo naman sa sarili. Wala akong masasabi sa iyo. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Si Yvonne ang asawa ko. Kung lalampas ka ulit sa hangganan, ipaparam ko kayo at ang grupo Nash. Alamin mo kung anong posisyon ni Ethan sa grupo Hayes. Si Ginoong Nash, nagpadala ng imbitasyon ang Children's Foundation. Tumatanong kung ikaw ay dadalo sa charity auction dinner bukas ng gabi. Narito ang imbitasyon. Hindi. Ang artistang, si Iris. Siya ay isang pintor na gustong-gusto ni Yvonne. Hindi mo ba hinahangaan ang kanyang gawa dati? Siya ang unang Korean na nanalo ng ginto sa Asian Art Awards. Ito rin ang kanyang unang pampublikong pagpapakita. Dahil siya ang paborito ni Yvonne, talagang pupunta siya. Kanselahin ang pulong bukas. Sabihin sa foundation dadalo ako bukas. Ano ba ang lihim mong iginuhit dito? Ikaw pala ang iginuhit mo. Sino ang gumuguhit sa iyo? Kung gusto mong gumuhit, gawin mo ng hayagan. Pose ako para sa iyo. Talaga? Kahit ano. Siyempre. Magpahinga ka. Pagod ka siguro pagkatapos ng overnight flight. Hindi pagod. Dahil umuulan at hindi tayo makapunta sa beach. Gawin na lang natin ang isang bagay na makabuluhan. May kahulugan ba ito? Siyempre. Ang mga alaala ay hindi lang iisang larawan. Yvonne, gamitin mo ang pluma na hawak mo. Iguhit mo bawat bahagi ng aking katawan para maukit ako sa iyong puso. Sige, magpapatuloy ako sa pagguhit. Wala na akong papel. Kukuha ako. Hindi na kailangan. Dito ka gumuhit. Hindi. Oy, Binibining Iris. Ang iyong likhang sining na Joy ang magiging huling lot sa charity auction na hino-host ng Children's Foundation. Ito ang magiging pampinid na piraso na ipapakita. Hinihikayat ka naming dumalo. Gusto mo bang pumunta? gusto kong makilala ako ng buong mundo. Kung gayon, pumunta ka. Balak kitang itago, pero ngayon ay oras na. Ipakilala sa buong mundo kung gaano kahusay ang aking asawa. Yvonne. Yvonne, Kayvon. Alam kong darating ka.
Gusto mo siyang kausapin? Hindi. Hindi na kailangan. Saan pumunta si Yvonne? Nagtatago ba siya? Sa akin? Nahanap ko siya. Pasensya na. Ito ang VIP area. Pakibalik sa iyong upuan. Kailan pa naging VIP si Yvonne? Dahil ba sa lalaking iyon? Pakibalik sa iyong upuan. Magsisimula na ang subasta. Salamat sa inyong lahat sa pagsali sa subasta ngayong araw. Ang lahat ng kita ay mapupunta sa mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Bakit parang lalong lumalayo si Yvonne sa akin? Ang huling item ay Joy. Ang pirasong ito ay sumasagisag sa 5 taon ng pagsisikap ni Binibining Iris. Kami ay pinarangalan na anyayahan si Binibining Iris upang personal itong ihayag, mangyaring bigyan ng mainit na pagtanggap. Salamat. Joy ay ang pinakamalaking pagsisisi ng aking buhay. Si Yvonne ay Iris. Joy, ito rin ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Noong mga panahong iyon, kailangan kong bitawan ito dahil sa personal na dahilan. Sino ang mag-aakalang babalik ito? Ang buhay ay napakahindi mahuhulaan. Ito ba ang paraan ng langit upang sabihin sa akin na ang ilang mga nawalang pagkakataon ay para sa mas magandang plano? Pakiusap? Lahat? Tamasahin ninyo ang painting na ito. Hindi ba iyon? Ang painting mula sa kwarto ni Yvonne? Magsisimula na ang subasta. Ang panimulang bid para sa Joy ay 500,000. 5 milyon. Mayroon kaming 5 milyon. Ito ang painting na ginawa ni Yvonne para sa atin. Hindi namin pwedeng hayaang kunin ito ng iba. 10 milyon. Mayroon kaming 10 milyon. 15 milyon. 15 milyon mayroon. 25 milyon. 25 milyon, isang beses. 30 milyon. 30 milyon mayroon. 30 milyon para sa isang painting? Iyan ay nakakabaliw. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Ito ay isang kayamanang hindi mabibili. Ito ang pagmamahal ni Yvonne para sa atin. Kung makuha ko ang Joy, babalik si Yvonne sa atin. 40 milyon. 40 milyon mayroon. Painting lang iyan. Kung gusto mo, magpinta ako ng bago para sa iyo. Hindi mo kailangang gumastos ng ganyan kalaki. Huwag kang mag-alala. May plano ako. 50 milyon. 50 milyon mayroon. Ngayon, ang painting na ito. Dapat kong mapanalunan. Ethan, magpapatuloy ka ba? Hindi. Sinabi ng asawa ko na huwag gumastos ng pera na parang tanga. Itong tanga. Hayaan ko si Ginoong Nash na maging tanga. Binabati kita. Napanalunan ni Ginoong Nash ang Joy sa halagang 50 milyon. Yvonne, kailangan kitang kausapin. Hindi mo ito pwedeng gawin. Yvonne. Teka, makinig ka muna sa akin. Ano pa bang masasabi eh? Mula nang ikasal ako, parang estranghero tayo. Mali ako. Si Sofia ay nasa kulungan na. Sumama ka sa akin. Ang tunay na sumira sa puso ko ay hindi si Sofia. Ikaw. Pasensya na. Kasalanan nating lahat. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Muli akong nakahanap ng saya. Pwede ba tayong magsimulang muli?
Jeyong, alam mo ba kung bakit ang regalong gusto kong ibigay sa'yo ay napunta sa auction? Dahil kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera para mabili muli ang mga gamit ng mga magulang ko. Akala mo ba astig ka ngayon? Hindi, hindi. Huwag kang magpatawa. Simula nang kunin mo ang mga gamit ng magulang ko para ipakita kay Sofia. Walang saysay sa akin, ang pinturang ito. Huwag ka nang lumitaw sa harap ko. Hinding-hindi kita patatawarin sa buhay na ito. Yvonne, bakit mo gustong makita akong nagmumukhang tanga? Hindi. Gusto kitang pasalamatan. Salamat sa pagbitaw ni Ginoong Nash kay Yvonne. Kaya ko siyang makasama. Lalo akong nagpapasalamat sa iyong katangahan. Oh, salamat sa'yo. Nakakuha rin ako ng 50 milyong won. Pero idodonate ko lahat sa mga bata. Ikaw ang nag-set up ng lahat. Ang 50 milyong won ko. Naiinis ka ba? Galit? Kumpara sa ginawa mo kay Yvonne, wala ito. Hindi. Pasensya, nadulas ang kamay ko. Babayaran sana kita kahit papaano. Pero sinabi ni Iris na walang halaga ang pinturang iyon. Yvonne, noong hinahanap mo ang kwintas, ganon din ba ang pakiramdam? Kailangan ko itong mahanap. Kuya, hindi ka ba dapat nasa charity auction? Anong nangyari? Lahat ito ay dahil kay Ethan. Kaya pala nawala lahat ng commercial at drama deals natin kamakailan. Kaya siya ang nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Hindi sapat na inagaw si Yvonne. Gumagawa pa rin siya ng kaguluhan. Ginoong Nash, nalaman namin. Magsalita ka. Si Ethan ay ang tagapagmana ng Grupo Hayes. Ano? Ano? Anong nangyayari? Ang asawa ni Yvonne, si Ethan, ay ang tagapagmana ng Grupo Hayes. Dahil lang may pera siya, akala niya magagawa niya ang kahit anong gusto niya? Simon May, iba pa bang paraan? Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa akin kamakailan? Mayroon akong koneksyon sa politika. Sino mang mangahas na kunin ng ating mga tao ay magbabayad ng halaga. Amo, kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. Tulungan mo akong asikasuhin ng isang tao. Anong ginagawa mo? Amo, desperado na talaga ako. Kailangan itong malutas agad. Simon, pasensya na. Wala akong magagawa tungkol dito. Nabili na ang kumpanya. Hindi na ako ang amo mo. Nabili bigla? Sino ang bagong amo? Ako. Ethan. Ang taong gusto mong tanggalin. Ako ba? Paano nangyari iyon? Wala pang alam ang batang ito. Nag-iingay lang siya. Simon, hindi siya dapat guluhin. Humingi ka ng tawad kung gusto mong mabuhay. Hindi na kailangan. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Gusto kong manood ng mga tao na galit sa akin pero walang magawa. Ito ay lalong kawili-wili. Aalis na ako ngayon. Maglaan tayo ng oras. Sabi mo lalabas ka lang sandali? At nawalan ka ng 13 endorsement deal? Pati ang bagong proyekto mong inihanda sa loob ng kalahating taon ay nanakaw. Ikaw? Wala ka bang laban? Nasuspinde.
Hindi na ako makakalaban sa anumang domestic tournament simula ngayon. Sige, kailangan kong mag-empake. Mag-empake? Saan ka pupunta? Nagkaroon ako ng long-term contract mula sa France. Kailangan kong pumunta doon para sa 1 taon ng pagsasanay. Kailangan ko nang umalis. Gabriel. Binabati kita sa iyong kasal. Sa susunod, isama mo si Yvonne at magkita tayo. Hindi ako kasal. Kasal si Yvonne. Pero hindi ako ang lalaking ikakasal. Tigilan mo na ang pagbibiro. Nakita ko ang liham na isinulat ni Yvonne sa iyo. Ano? Ang liham ng pag-ibig ay para sa akin. Oo, nakita ko lahat. Mag-usap tayo mamaya. Kaya, ang taong gusto ni Yvonne ay ako. At ang gusto niyang pakasalan ay ako rin. Gusto ko. Gusto kita, kuya. Yvonne! Bakit ko ginawa iyon? Hindi. Kailangan kong mabawi si Yvonne. Yvonne, pupunta na ako. Yvonne! Hinintay kita ng 5 araw. Sa wakas, nakikita na kita. Anong ginagawa mo dito? Yvonne, ang liham na iyon ng pag-ibig ay para sa akin. Ang taong mahal mo ay ako rin. Pasensya na at pinaghintay kita ng matagal sa tanggapan ng sibil. Magpakasal na tayo. Hihintayin kitang makipaghiwalay. Hindi na kailangan. Hindi na kita mahal. At hindi na rin kita kailangan. Bakit? Dahil kay Ethan? Gusto mo ba talaga si Ethan? Ano na tayo? Ano ba tayo sa isa't isa? Oo, gusto ko si Ethan. Sa natitira kong buhay, si Ethan lang ang mamahalin ko. Kaya, wag mo na akong hanapin. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Ethan, akala mo panalo ka na? Galit lang sa akin si Yvonne. Kapalit ka lang ako. Sobrang confident? Sige, magpustahan tayo. Kung ako ang manalo, hindi ka na muling lalapit kay Yvonne. Kung ikaw ang matalo, ididiborsyo mo agad si Yvonne. Tapos luhod ka sa harapan ni Yvonne at sumigaw ka na basura ka. Sige, maglaban tayo sa kung anong magaling ka. Pwede ka pang umatras. Magsimula na tayo. Malayo ka sa level ko. Ikaw ang Diyos ng esports. Ipakita mo sa kanila ang iyong galing. Dahan-dahan lang. Kaya ko siyang talunin gamit ang isang kamay. Sa 10 segundo, luluhod ka at tatawagin ang sarili mong tanga. Ganyan ka ba kasigurado? Handa na? Laban! Si Gabriel ang panalo. Iyan na ba ang best mo? At tinatawag kang Diyos? 10 segundo. Teka, hindi pa tapos. Anong nangyayari? Bakit hindi natatapos? Grabe pala yung lalaking iyon. Hindi siya mukhang mabilis, pero wala siyang pagkakamali. Ang larong ito ay hindi tungkol sa bilis. Bakit hindi ako manalo? Tapos na ang laro. Imposible. Talo nga ako. Tuparin mo ang pangako mo. Teka, Ano? Babakal ka ba? aminado akong talo ako. Pero sa pagkakataong ito, iba naman ang pusta. Ano ang pusta? Buhay.
Yvonne, hindi ito tungkol sa iyo. Nababaliw ka ba? Bakit ganyan ka rin? Pigilan sila. Wala nang silbi. Walang makakapigil sa laban na ito. 3. 2. Yvonne. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Pasensya na. Mahal na mahal lang kita. Kahit biro lang, hindi mo dapat gawin yan. Kung namatay ka, ano ang gagawin ko? Gusto mo na naman akong iwan mag-isa? Pasensya na. Hindi ko na uulitin. Gabriel? Sumuko ka na. Yvonne, bakit ang saya-saya mo? Habang ako'y habang buhay na nakakulong? Yvonne, papatayin kita. Sofia. Doktor! Tumawag ng doktor! Hindi ba sinabi ko sa iyo na wag mong gawin yan? Nakalimutan mo ba? Ako ang asawa mo. Yvonne, mahal kita. Ethan. Ethan. Anong ginagawa mo dito? Pagkatapos ng lahat, asawa mo siya. Ganyan siya dahil sa'yo. Yvonne, gustong makita ng doktor ang pamilya ni Ethan. Huwag kang maglaro sa akin. Puno ng camera ang lugar na ito. Yvonne, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin. Kinontak mo ba ang mga reporter? Lahat ng mga larawang ito? Ipalabas sa publiko. Nakaayos na ang lahat. Sabihin sa publiko na nasa critical siyang kalagayan. Tiyak na nagiging balisa na ang mga shareholder. Ethan, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa pagkakataong ito. Nag-file na sila ng kaso. May lalabas na paliwanag na press release sa lalong madaling panahon. Sino ang gumawa nito? Grupo Nash. Julian na naman. At saka, masyado akong naging maluwag sa kanya. Yvonne, bumalik ka sa amin. Yan na naman? Talagang mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi mo rin kami makalimutan, di ba? Naalala mo ang sikretong atik? Pumunta tayo doon ng magkasama, okay? May asawa na ako. Pakiusap, respetuhin mo iyon. Mukhang hindi mo pa alam. Hindi na makabangon si Ethan. Bilisan mo, bumalik ka sa amin. Ibibigay ko sa iyo
ang kahit anong gusto mo. Gusto mong magpinta? Makapagtatag ako ng foundation sa iyong pangalan. Paano iyon? Tigilan mo ang pagkalat ng chismis. At tigilan mo ang pakikialam sa buhay namin. Ang stock ng Grupo Hayes ay bumaba na ng 30%. Tigilan mo ito. Umuwi ka na. Malapit nang matapos si Ethan. Sabi mo, malapit na akong matapos? Ethan, ikaw. Ngayon ko lang ito narinig. Si Yvonne ay may asawa na. Gusto mo bang maging pangatlong tao ngayon? At meron na akong ebidensya ng pagkalat mo ng chismis. Iminumungkahi kong mag-isip ka ng backup plan. Ethan, huwag kang masyadong mayabang. Si Yvonne ay babalik sa akin maaga o huli. Sige, maghintay ka na lang. Hindi darating yang araw na yan. Ang gallery na binuksan sa pangalan ni Yvonne. Kamusta na kamakailan? Simula nang pumalit si Binibining Nash, 3 beses na dumami ang mga tao. Talaga? Kontakin ang property management. At sabihin sa kanila na huwag papatakbuhin ito sa susunod na linggo. Kung gagawin mo yan, Ginoong Nash, makakaapekto ito sa ibang nangungupahan sa gusali, pananagutan ka rin ng board. Gawin mo na lang. Konting usap. Okay. Yvonne, narinig ko na magbubukas na ang gallery mo. Ginawa mo na naman ito, hindi ba? Yvonne, kung hiwalayan mo si Ethan at bumalik ka sa akin, maaaring magbukas muli ang gallery. Kaya ko pa itong gawing nangungunang gallery sa bansa. Hindi ako makapaniwalang ganito ka kasuklam-suklam. Gagawin mo ang lahat para lang makuha mo. Yvonne, lahat ito ay dahil mahal kita. Kailangan mong maniwala sa akin. Pakitunguhan kita ng mas mabuti kaysa kay Ethan. Pakiusap? Iwanan mo siya at bumalik ka sa akin. Ang tiyaga mo talaga. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Ang paglalaro ng maruruming taktika ay makasisira lang sa'yo sa huli. Kumusta na ang gallery ni Yvonne? Namagitan ang Grupo Hayes. Narinig ko na nagbubukas sila ng mga sangay sa buong bansa. Ethan. Pre, sira na talaga ako sa industriya ngayon. Hindi ako makapaniwalang ginawa nila ito sa akin. Hindi ko basta pwedeng hayaan ito. Ano ang gagawin mo? Na-check ko na. Hindi ba nag-set up si Ethan ng foundation sa pangalan ni Yvonne? Narinig ko na hindi maayos ang pamamahala. Pwede tayong umatake mula doon. Gawin mong malinis. Huwag mag-iwan ng ebidensya. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tapos na siya. Kapag wala na siyang kahit ano, natural na babalik si Yvonne sa atin. Tapos na, babalik ko ng doble. Dayain mo ang libro, tapos ilipat mo ang pera na iyon sa account ni Ethan. Isipin mo, magtatrabaho ka sa buong buhay mo. At hindi ka kikita ng ganito kalaki. Ethan. Magaling.
Ngayon, tapos na talaga si Ethan. Dapat bumalik na si Yvonne sa atin ngayon. Makikita niya kung gaano ka. Walang kwenta si Ethan. Itong parte, magdagdag ba tayo ng isa pang layer ng kulay? Pasensya na, bigla akong may kailangan. Kailangan ko nang umalis. Itutuloy natin bukas. Mahal, nakita mo ba ang balita? Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang ebidensya. Lansihin ni Simon iyan. Sila na naman ang nasa likod nito. Kailangan kong tapusin ang baluktot na relasyong ito ng mag-isa. Tungkol sa mga kamakailang chismis tungkol sa Grupo Hayes at ang pagnanakaw sa pondo ng Kawanggawa, sa pamamagitan nito ay formal kong idineklara. Ang lahat ng ito ay si Simon mula sa Grupo Nash na gumawa ng peking balita. Ang footage na nakikita mo ngayon ay eksaktong eksena ni Simon na sumusuhol sa mga empleyado. Ang pondo ng Kawanggawa ay hindi isang larangan ng digmaan. Hindi ito dapat para sa pansariling pakinabang pagsamantalahan ang mga pangarap ng mga bata. Binibining Nash si Ginoong Nash ba ang dati mong nobyo? Hindi. Siya ay kapatid ko lang sa pangalan. Ngayon, sinasamantala ko ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isa pang bagay. Mula sa sandaling ito, putulin ko na ang ugnayan sa Grupo Nash. Yvonne, Von Didin. Pinuputol mo kami? Mga kapatid, itigil ninyo ito. Oras na upang tapusin ito. Hindi mo pa ba naiintindihan? Kung patuloy tayo nito, lahat tayo ay masisira. Wala kang karapatan sa ginagawa namin. Hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon? Sa pamamagitan nito, formal kong idineklara na mula ngayon, mga estranghero na tayo. Gusto mo ba? Bibilhin ko para sa'yo. Mahal, sobra ka naman gumastos. Sulyap lang ako. Gusto ko lang bilhin lahat ng gusto mo. Salamat na lang. Ito'y ang brushwork. Ay talagang katulad noong nagsimula akong magpinta. Talaga? Dapat talaga natin itong bilhin. Salamat na lang. Yvonne, ano ang gusto mong kainin sa hapunan? Ethan, gumising ka. May tao ba? May tao. Tawag ng ambulansya. Oh, wag naman. Bakit ka bumangon? Dapat nagpapahinga ka. Huwag kang mag-alala. Sinabi ng doktor na okay ako. Okay? Pangalawang beses mo na ito sa ospital. Sandali lang. Kumusta? Ethan, nalaman namin kung sino ang naghagis ng paso sa'yo. Sino iyon? Si Julian. Okay, nakuha ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Nagpipigil ako dahil pamilya mo sila. Ngayon oras na para ipakita sa kanila ang kaya ko. Ginoong Nash, desidido na ang board. Natanggalin ka sa posisyon ng CEO. Ganon ba? Sino ang papalit? Gabriel, Nakuha ko. Maaari ka nang umalis. opo, Ginoo.
Ang bagong gawa ni Binibining Iris. Madaling araw. Panimulang bid, $500,000. 5 milyon. Mayroon tayong 5 milyon. 5.5 milyon. Mayroon tayong 5.5 milyon. 10 milyon. Mayroon tayong 10 milyon. May iba pang bid? Ngayon, magpapatuloy tayo sa huling kumpirmasyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Pinabati kita na ibenta sa halagang $10 milyong. Salamat sa inyong lahat sa pagsali sa auction ngayong araw. Lahat ng kita mula sa auction ngayong araw ay gagamitin upang suportahan ang mga programa sa edukasyon sa sining para sa mga bata sa mga lugar na may kakulangan. Mula ngayon, maglalaan ako ng mas maraming oras at pagsisikap upang magsikap na lumikha ng mga pagkakataon para sa mas maraming bata upang ituloy ang kanilang mga pangarap. Yvonne, dumating kami upang humingi ng tawad sa iyo. Hindi namin inaasahan ang iyong kapatawaran. Gusto lang naming, sana ay maging masaya ka. Narito ang $5 milyong. Gusto ko itong i-donate sa pundasyon. Isaalang-alang ito bilang maliit na kabayaran mula sa akin. Kung nais mong mag-donate, mangyaring kontakin ang taong namamahala. Hindi ako tumatanggap ng pribadong donasyon. Yvonne, pasensya na sa pananakit namin sa iyo. Ang makita kang magaling ngayon ay talagang nakaaaliw. Talaga, nais ko sa iyo ang kaligayahan. Hindi na kami magpapakita sa harap mo. Patawarin mo kami. Nakalimutan ko na. Napakasaya ko ngayon. At sana ikaw ay mag-ingat. Mahal. Umuwi na tayo. Sige, mahal.